Nako, tila ho pinagplanuhan dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na ipahiya ito hong si VP Sara Duterte sa sinasabing mini trial o pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban po sa pangalawang Pangulo. At isa ho sa buti na lang ho, hindi kumagat ho itong si VP Sara at hindi niya sinipot itong House Committee on Justice. Alam niyo ho, makikita niyo ho, ito ho, kaya masasabi ko ho, at ito ay aking komentaryo lang ho at paniniwala o pakiwari, na kung saan ay ito hong si VP Sara ay talagang ipinlano ho na itabi pa ho. Dito ho kay Congresswoman mamayang liberal, party list representative Laila de Lima, at gayon din po kay Congressman Benny Abante ng Maynila. Bilhin nyo pati yung seating arrangement sa kaliwa ni VP Sara, si Benny Abante, tapos sa kanan niya ay itong si Laila de Lima. So talagang pinaplano na halimbawa kung umattend ho si VP Sara, talagang siyempre, alam naman natin na talagang kumukulo ang dugo ni VP Sara sa dalawang yan. At siyempre kapag yung mga harap-harapang mga tanong, talagang gagalitin nila si VP at baka sa pag-asa po nila o paniniwala na baka biglang mawala po, no? Ibig sabihin yung temper, yung kanyang, di ba, biglang magalit to si VP Sara, so ang mapapahiya ay ang pangalawang presidente. Di po ba? So buti na lang ho ay hindi po sabihin natin na kumagat sa isang patibong ito hong si VP Sara at hindi po dumalo sa nasabing impeachment proceedings o ang tawag ho nila ay mini trial. Sabi ho yan ni Congresswoman Jerbil Luistro. Congresswoman, abogado ka, hindi pwedeng mini trial. Ang trial ay sa Senado lang. Diyan kayo ho, yung sa mababang kapulungan ng Kongreso, kayo po ay nagsisilbing prosecutor. Di po ba? Yung piskalya. Kukunin yung mga ebidensya at kung makikita ko na merong sapat na basihan para isampa ang kaso at magtuloy-tuloy sa paglilitis, ganun lang po ito. Hindi ho kayo pwede at wala po sa inyong katungkulan na na kayo ay magsagawa ng parang paglilitis, mini trial. Alam niyo ho mga kababayan, talagang ako ho bilang taxpayer, talagang nakakahiya ho. At bilang isang Pilipino, nakakahiya po talaga ang nangyayari dito po sa ating bansa. Bakit ho? Yung ating mga politiko, mga kababayan, ay busy ho sila sa pamumulitika. Di ba? Itong impeachment na ito, laban po kay VP Sara, samantalang lahat po ng ating mga kababayan ay nininervyos at nagtatanong ano ba talaga mangyayari dito sa ating bansa, kaugnay pa rin ng krisis sa langis. Ganun ho mga kababayan Pero sila ho ay wala ho, parang normal ho, walang nangyayari. At na kung saan ay tuloy-tuloy yung kanilang kagustuhan na mapatalsik po ito hong si VP Sara. Di po ba? So, bagamat ang sabi ho nila ay constitutional duty raw po nila o kanilang tungkulin. Ito hong ginagampanan di umano na mga kongresistang ito. Pero, mas sabihin natin, mas dapat na bigyan po nila ng pansin at unahin yung kanilang responsibilidad o sa kanilang mga constituents o nasakupan kung paano maiibsan yung hirap, yung epekto nito hong nangyayari po sa atin na kung saan ay patuloy na tumataas yung presyo po ng produktong petrolyo at syempre, mga kababayan, ito ho ay tumatagos na po sa presyo po ng mga bilihin. At meron nga mga pahayag po, di ba? Yung sabi nga ho ng ating gobyerno, yung DepDep, baka umabot sa 160. Ito po yung pinaka-worst scenario, yung pinakamalala na eksena mangyayari dito po sa ating bansa at yung inflation ay umabot po ng double digit. So, ano ibig sabihin ng inflation? So, tataas po talaga yung presyo po ng produkto, ng pagkain, ng serbisyo dito po sa ating bansa. Pero ito hong mga kongresistang ito ay busy po sila sa pamumulitika. Biro nyo, talagang pinlano ho ito Talagang pinlano na itabi kay VP Sara itong si Abante at si De Lima. Siguro para, sige, pikunin natin ang vice presidente. At para pag napikon yan,
nagdire-diretso, baka magkagulo dyan sa hearing. So kita nyo ho, mga kababayan, samantalang sa ibang hearing, makikita nyo ho, na talagang pag medyo, ito baka magkainitan ito, yung mga matitino na komite, naku, huwag natin pagtibihin yan. Kasi baka magkainitan yan, di ba? Dito sinadya Sinadya ho na pagtabihin. Ito hong si VP Sara Duterte at kaliwat kanan niya, no, itong si De Lima at si Abante. Oh, 'di ba? Ilan naman ang aking sa aking pagkakaintindi ho rito. Talagang gusto nilang pikunin. Ito hong si VP Sara. Oh, yun ho. Kaya lang ang maganda ho mga kababayan ay wala po. Tama po ang diskarte o estratehiya ni VP Sara at ng kanyang mga abogado kasi wala namang mangyayari. Alam niyo ho, kahit na magpresenta pa ho ng sandamukal, track na ebidensya, ito pong si VP Sara Duterte para pabulaanan ito hong mga aligasyon sa kanya. Wala po yan Hindi po nila pakikinggan yan kasi nakaukit na po yan sa bato. O diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na talagang ipapa-impeach ito pong si VP Sara Duterte. 'Di ba may mga report nga na di umano ay pinagkakausap na at ang sabi talagang ang sabi raw kumbaga sa kasado na. Wala nang kawala ang binabanggit ho rito. So, yun ho mga kababayan at dito kasi may mga kanya-kanya mga pahayag at siyempre yung alam niyo naman ho mga kababayan talagang bakit ka naman dadalo diyan sa isang pagdinig na yan na alam mo namang wala ka makukuwang patas na laban, hindi parehas po. Siguradong kukuyugin ho siya dyan. Kasi isa pa ho sa mga panuntunan, bawal po magsalita yung mga abogado ni VP Sara. So bakit naman ako pupunta dyan? Kung ako ang tatanungin ho, tama ho ang ginawa ho ni VP Sara na kung saan ay hindi po siya sumipot dyan ho dahil sa wala ho talagang kukuyugin ho siya dyan pagkakaisahan at pipikunin. No, kapag napikon, nako ayan na. Palilitawin na, kita nyo na. Ganyan ang ugali ng Vice Presidente. Ganun talaga, sinadya ang pipikunin biro mo, itabi mo yung pagmumukha ni Abante at ni De Lima. Alam mo naman talagang, di ba, matindi yung galit ho nila sa isa't isa. Di po ba? Parang masama ho ito, mga kababayan. At diyan lang ho, nakakagulat nga. Pero katulad ng di ba, yung may motion na ilagay daw po sa protective custody yung nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Yun. Pero maliwanag ho mga kababayan, mismong may mga kongresista ang nagsasabi na itong si Madriaga ay hindi ho pwede. Ito po ay tinatawag na polluted source. Ayun. So sabi nga ho ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, yung kredibilidad ng testigong si Ramil Madriaga ay wala po. Hindi ho ito dapat paniwalaan. At sabi niya, Ramil Madriaga is a polluted source. At dadagdag pa ho ni Congressman Rodriguez na naharap po sa mabibigat na kaso noon kabilang ang kidnapping at with murder, matindi ho ito. At kaya dapat pag-isipan kung narapat bang gamitin ang kanyang testimonya bilang batayan. Kasi alam naman ho natin mga kababayan, talagang alam niyo naman ho, talagang ito yung kay Congressman Chel Joc nawala rin ho kanyang bilibo sa kanya. Kala ko napakagaling na abogado nito mga kababayan. Pero ito sa issue sa politika. Kasi alam niyo ho, halimbawa isang PDL, person with private liberty, yung nakakulong. Lahat po ng may isulsul mo dyan lahat ng ibulong mo sasabihin niya. Bakit? Para lang makalaya. Di po ba? Yun lang ho. Wala ho. Kahit na anong sabihin mo 'Di ba? Para lang makalaya siya sa gagawin niya. Yun ho Kasi hindi po siya, wala po siyang kalayaan na magdesisyon o kung ano man yung kanyang sasabihin. Kasi ang kanyang numero 1 na pakay ho rito, halimbawa, nitong si Madriaga ay makalaya lang po. Makalabas po sa kulungan. Kasi alam niyo naman, di ba, sinasabi, naku, pag nakulong ka, para ka nasa impyerno. Di ba? May ganyan, nag-alok na, tumistigo ka para makalaya ka. Di ba, talagang matindi ho ito, mga kababayan. So, halatang halata ho, mga kababayan, na talagang gustong, gustong pagpiyastahan
ito hong issue ito at wala po, hindi po rito hindi po ito makakamit yung tunay na talagang gustong papanagutin yung issue po ng accountability, hindi po. Kasi kung inyo po nga titignan ho mga kababayan, talagang ang plano ho rito, talagang ang gusto, ang numero uno na mission po ng mga kongresistang ito ay ipa-impeach ito pong si VP Sara at tuluyang matanggal po sa pwesto at din po ay maisama yung sa desisyon na yung perpetual disqualification na kung saan ay hindi na pwedeng makatakbo sa alinmang posisyon sa gobyerno. Ito hong si VP Sara. Pero nako, kumbaga sa napakalayo pa ho mga kababayan nito hong prosesong ito. Kasi diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, itong mga kongresista ito, kahit anong gawin ho nila, isampan nyo na ho yan sa Senado para magsimula ng paglilitis. Kasi doon sa paglilitis, at least siguro, doon ho mga kababayan ay magkakaroon po ng patas na laban. Bakit to? Kasi andun, may abogado si VP Sara, pwede magsalita at pwede ho sila maglatag doon ng mga ebidensya. Yun po. Kasi dito sa House of Representatives, hindi naman po sila korte. Kasi ang impeachment court, yun po sa Senado. At doon po yung paglilitis. Diyan po sa House of Representatives, wala ho yan. Bahala sila kung kahit na magbigay pa ng mga 10 truck si VP Sara ng ebidensya, but sana kung pakikinggan. Di ba yung nakaraan nga, hindi nga ho binasa hindi nga nila babasahin ho yan mga kababayan Basta't ang kanilang posisyon yan, yan, ipapa-impeach na. Yan ang timbre. Yan ang timbre. Wala ho talaga mga kababayan. So talagang, tama ho ang desisyon. At dito ho ay talagang alam nyo ho, diyan sa may batasan area, alam nyo ho, talagang wala ho silang pakialam sa mga naghihirap na kababayan natin. Kasi ngayon may mga panukala. Sino ba may nagpanukala, Congressman Almari ba yan sa Davao Oriental, na dapat daw ho ay may resolusyon na paikliin ang oras ng mga shopping mall para makatipid daw po sa kuryente, sa enerhiya. So, paiikli ng oras kasi dahil sa ngayon may kinakarap na krisis ang Pilipinas o sa pangkalahatan buong mundo. So, para makatipid Pero yung House of Representatives mga kababayan, di rin man tinuloy ho itong impeachment proceedings, hindi man lang ho ipinagpaliban. Ako hindi ko sinasabing wag tuloy. Ipagpaliban lang ho kasi may krisis na kinakaharap. Pero sabi nila, constitutional raw ito, duty o mandato kung ano man, etc. na binabanggit. Pero yung kanila, paano yung kanilang yung responsibilidad naman na ibigay po yung kanilang trabaho, magsagawa po ng batas at kung ano man, na makatutulong po sa taong bayan para maibsan ang paghihirap, di po ba?